Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Okay din itong si Laila de Lima. Natatawa tayo dito kay Laila de Lima. Si Congresswoman Laila de Lima, mahilig din itong mga asar. Magaling din pala itong mga asar si Laila de Lima. Bakit? Pumasok dun sa Kamara, sa Kongreso, hila-hila yung maleta, tapos may hawak pang paper bag. Ha? Oh, ha? May hila-hila siyang maleta, tapos may hawak na paper bag. Bakit sinasabi nating nang aasar si Laila? Di ba, nadadawit yung pangalan niya dito sa kontrobersyal na mga malita-malitang ito. Yung yung ini-expose o ano daw, expose nga nitong 18 na ex-Marines daw na to, na present ni Attorney Baligod at saka ni Mike Defensor. Sabi nila, nagdala daw sila ng maleta ng pera kay Laila de Lima. At galing daw yun kay Saldico. Siyempre, pag galing kay Saldico, galing sa mga flood control o mga proyekto. Hindi naman nila sinabi kung bakit binibigyan si Laila de Lima. Ang sabi lang nila nitong mga 18 na ex-Marines na to, basta alam daw nila, pera ang laman ng binigay nila kay Laila. Galing yun kay Saldico. Kung para saan yun, hindi daw nila alam. Pero nung bandang uli, kasi nga umalma si Laila de Lima, kasi sabi ni Congressman Laila, ano naman ako bibigyan ni Saldico, naging congresswoman lang ako nito ng 2025 mula June 30. Ang pinag-uusapan nila, June 22, 2022 pa daw yan, hanggang 25. Pero nang maging congresswoman siya, sabi niya, wala na si Saldico. Wala na si Saldico. Kaya imposible yan, sabi ni Laila de Lima. Nakakulong daw siya nung mga 22, 23 na yan na taon. Kaya sabi ni Laila, hindi totoo yan. Bigla ngayon nag-sorry si Baligod. Sabi ni Libby Baligod, hindi naman, sorry kung nasama namin si Laila de Lima. Tapos nagbago ng kwento itong mga Marines, hindi daw maleta, paper bag daw. Paper bag daw. Kaya ngayon, dala-dala ni Laila de Lima pagpasok sa Kamara, maleta, saka maleta saka paper bag. Sige, ito yung maleta, ito yung paper bag. Ngayon, pinakita ni Laila kung anong laman ng maleta at saka anong laman ng paper bag. Ang laman nun, mga papeles para sa impeachment ni Sara. Ibig sabihin, maraming mga papeles sa impeachment ni Sara kasi siya yung nag-endorse ng third impeachment complaint Si Laila, siya talagang mag-present, mag-a-argue nung impeachment complaint. Kaya parang nang-aasar si Laila na, ito yung sinasabi niyong maleta, ito yung sinasabi niyong paper bag, ang mga laman niyan, papel para sa impeachment ni Sara. Saka naman talaga, masyadong pilit yung yung ganong naratibo ng mga 18 na ex-Marines na yon. Kung sinabi lang sana nila na part sila ng security ni Saldico, tapos nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera kay Romualdez, kay Stella Kimbo, kila JJ Suarez, malapit pa sa katotohanan yon. Pero nung binanggit na nitong mga ex-Marines na ito, si Laila de Lima, Makabayan Black daw, si Franz Castro, Arlene Brosas, dinalahan din daw nila ng pera, mali-malita na naman na pera, wala na. Nasira yung kredibilidad ng kanilang testimonya. Kaya yan yung problema dyan sa dyan sa grupo na yan ng 18 na ex-Marines. Sasabihin mo si Laila de Lima tumanggap ng mali-malitang pera, wala na. Gumuho na ngayon yung kanilang, kaya lang kailangan kasi nilang siraan si Laila, kailangan nilang siraan si Franz Castro at ang Makabayan Black dahil para nga yan sa impeachment ni Sara. Yang paglitaw na yan ng 18 na ex-Marines para siraan yung mga kongresista na aktibo sa pag-impeach kay Sara. Para siraan yan, para sabihin na bayad yung mga yan, binigyan niya ng mali-malitang pera. Ngayon, sino ba ang mga aktibo sa impeachment ni Sara? Di yung Makabayan Black, sila Franz Castro at sa Laila. Pero ang problema, pagbanggit nila na tumatanggap daw ito ng mga pera, wala, hindi na. Kaya nga, parang nang-aasar si Laila, pumasok, may dalang baleta. Pumasok, may dalang paper bag. Sige, kahit itong maleta, kahit itong paper bag, tingnan nyo kung anong laman ito. Impeachment ni Sara. Ha?
impeachment ni Sara. Kaya sabi natin, magaling din ang magaling din yung ginawa ni Laila. Inaasar yung mga naninira sa kanya. Pinalalabas kasi nito, parang si Laila de Lima, kaya aktibo si Laila sa pag-impeach kay Sara kasi bayad siya. Hmm? Yun ang ini-insinuate dun eh. Na kaya si Laila de Lima aktibo sa impeachment ni Sara dahil bayad siya. Binigyan siya ng milyon-milyong perang laman ng maleta o kung ano man yun, paper bag man yun. Hindi naman ganyan si Laila de Lima. Sinusulong ni Laila ang impeachment ni Sara kasi ang advocacy ni Laila, anti-corruption, pagpapanagot sa mga korap. Yun. Hindi yun dahil may perang binayad sa kanya or binigay. Wala yun. Kaya masyadong yung narrative nitong mga ex-marines na to eh. Kaya lang, yun ang tinuro sa kanila nila Defensor at nila Baligod eh. Isama mo si De Lima, isama mo sila nyo, isama nyo si De Lima, isama nyo si Arlene Brosa, si Franz Castro para masira sila. Para lumabas na kaya sila nag-i-impeachment kay Sara dahil bayad sila. Tumanggap sila ng milyon-milyong pera nakalagay sa maleta na sila ang nag-deliver man. Kaya actually nung bandang huli, iba na yung kwento nila. Hindi naman daw maleta, paper bag. Tsaka hindi daw nila dineliver kay Laila. Si Laila daw ang kumuha doon daw sa townhouse. Nag-meeting daw sa si Romualdez at sa si Saldico. Mga kabunyog mga kababayan. Ano yan? Kaya gumuho yung gumuho yung narrative ng mga mga ex-marines na ito dahil diyan. Nagkamali sila doon. Sisiraan nila sa Laila ayan. Tuloy. Inasar sila ni Laila. Ito na yung maleta at paper bag. Okay, sige mga kabunyog mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat.